Ano ang gagawin mo pag may mga tao na talagang against sa'yo? Meron kang puwedeng gawin. Tatlong tanong na puwede mong itanong sa sarili mo, ay naku, makakatulong sa'yo. Ready ka na ba? Eto, number one, tanungin mo sarili mo, is everybody really against you? Kasi minsan gano'n yung feeling mo, yung buong mundo, it's me against the world. Yun talaga, ang dami-daming tao, galit sa akin, ayaw nila sa akin. Talaga ba, everybody? Alam mo, may kwento ako sa inyo. Minsan merong isang may-ari ng restaurant, no? Nagtayo siya ng isang branch sa isang farm, sa isang town. Tapos, ang specialty niya, frog's legs. Oo, linuluto yan eh. So, specialty niya yan. So, hanap siya, pumunta siya sa isang farmer, sa kanyang farm. Tapos, tinanong niya sa farmer, saan ako makakabili ng palaka? Kasi yun ang aking specialty. Alam mo, tumawa yung farmer. Ay, nako, you have come to the right place. Sinabi niya, kasi sa likod ng bahay ko, ang daming palaka, libo-libong palaka. Ang ingay-ingay, hindi ako makatulog sa gabi. Sobra. Ilang kailangan mo? So sinabi ng restaurant owner, tatuwa siya, 100. Pwede ko pong bukas kunin sa'yo, bilhin ko sa'yo. Sinabi ng farmer, no problem. Are you sure 100? Kasi 1,000 to eh. 100 lang ha? Sige, bukas, balik ka dito. Ayan, umalis na yung restaurant owner. Balik siya kinabukasan. You know, binati niya yung farmer. Oh, nandito na ako. Nandiyan na ba yung aking 100 palaka? Alam mo, hiyang-hiya yung inabot ni farmer sa restaurant owner, isang plastic bag. No? Tapos sinabi ng restaurant owner, 2 lang to. Binibili ko 100. Tapos hiyang-hiya yung farmer, sinabi niya, alam mo, akala ko, libo-libo yung palaka sa bakuran ko eh. 2 lang pala sila. Kaya lang yung 2 yan, sobrang ingay. Alam mo minsan, akala natin everybody is against us. Yung pala 2 lang, o 3 lang, o 4 o 6 lang. But not everybody is against you. Si Elijah, the prophet, he experienced that, ha? Nasa Bible eh. Akala niya, nag-iisa na lang siya ang sumusunod kay Lord. Alam mo, sa huling kwento, pinakita ni Lord, 7,000 pa ang matapat sa kanya. Di ba? Ang galing. Oh, number 2 question. Is it really about you? Tungkol ba sa'yo talaga kung bakit sila against you? Ikaw ba ang problema? Are you sure? May kwento ako, yung kaibigan ko, sinabi niya, yung boss daw niya, against him. Yung talagang, talagang lahat daw pinupuna, kinikriticize siya, hindi ina-approve mga project niya. Tapos na-realize ng kaibigan ko, insecure pala yung boss. Na-threaten, na-intimidate kasi ang galing-galing ng kaibigan ko. So sinabi ko sa kaibigan ko, sino may problema? Siya, di ba? Basta gawin mo yung tama. Pumasok ka sa trabaho mo, pagdasal mo yung boss mo, tapos suportahan mo yung boss mo, ipakita mo na, huwag ka dapat matakot sa akin, matreten sa akin. Yung galing ko na to, susuportahan kita. Ikaw pa rin ang boss ko, di ba? You find ways, no? Yung kunin mo yung kanyang puso, kaibiganin mo. Kasi hindi ikaw ang may problema. It's not about you. May kasabihan nga eh. People are not against you. They are more for themselves. Subukan mong pag-isipan yan, ha? Ito pa. Number 3. Ang pinaka-importanting tanong siguro, when people are against you, ito eh. Are you doing what is right? Are you doing, ano yung tama? Kasi, halimbawa, meron akong isang araw, natanggap akong isang galit na email. Hindi pa nga Pilipino, galing sa US. Binasa daw din yung mga website ko. Tapos sinabi niya sa akin, manloloko ka. Ginagamit mo yung pera ng ministry para sa sarili mong pangangailangan. Manloloko ka. Talagang minumura ako sa email. Siyempre naapekto ako. Ang bait-bait ko eh. No? Tapos na-realize ko, wala siyang
You know? Ba't niya sinabi yun? Wala naman siyang evidence, wala. Basta lang, ginudge niya ako sa pamamagitan ng mga website ko, tapos ginudge niya ako. Pinagdasal ko na lang, di ba? Pinagdasal ko. Kasi ito yung konsyensya ko, malinis Yung ginagawa ko naman yung tama. No? Honest naman ako. And do not stop for every dog that barks. Di ba? Hindi ka makakaabot sa pinapupuntahan mo. Sinabi ni Lord, punta ka doon. Ang daming aso. Di ba? Tumatahol. Pag hinto ka ng hinto, hindi mo magagawa yung pinapagawa ng Panginoon. Do what is right. Ito yung sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo natin, Matthew 11. From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and the violent are taking it by force. Ibig sabihin, simulat sa pulpa, talagang may persecution. People are against what God is doing. Okay lang. Bahagi ng buhay. Tuloy pa rin ang buhay. Tuloy pa rin yung paggawa ng tama. Yan ang dapat mong gawin. Ano yung mission ng Diyos para sa iyo? Gawin mo. Tuloy lang. Dasal tayo for strength. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panginoon, maraming salamat na maski may mga balakid, may mga tao na against me, Lord, tuloy ang mission. Gagawin ko ang tama. Bigyan mo ako ng lakas. Bigyan mo ako ng tapang para gawin ko yung dapat mong, yung gusto mong gawin ko, Panginoon. Yung mission ko sa buhay, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen! In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat, kapatid. At pakishare mo yung video, baka may mga nangangailangan ng mensaheng ito na napakalakas at napaka-importante. God bless you. Mga full tank supporters, maraming salamat. I will see you tomorrow.